bobo talaga. Si Sara paturtur lang, di nag-work. No react kayo, didiis na bobo. Sabi ni Ma'am Midnight. O, nasweldo, di nagtatrabaho. Kayo didiis, subukan nyo di kayo magtrabaho. Ewan ko kung di kayo tanggalin. Kaya nga, Ma'am Midnight, totoo yan. Di ba? Kita nyo may nabasa ako mga kababayan, katulad nung isang representative ng Teachers Party List ba yun? O, kapag ang teacher daw, hindi makapasok lang 3 araw, kung hindi madidismiss, maaawol. Kung hindi kompleto ang duty, walang bonus, walang 13-month pay. Pero si Sara, tumatanggap ng sahod, umaasa sa sekretary, umaasa sa assistant. Buti pa nga yung tagapagsalita kay Sara, nagtatanim ng puno. Samantalang si Sara, nandun sa Japan, yumayakap-yakap sa puno. Kita niya, kung tutuusin mga kababayan, ang Vice President ngayon ay ang tagapagsalita kay Sara. Paki-comment nga mga kababayan, anong pangalan nung tagapagsalita ni Sara Duterte? Yung mahaba ang buhok? Kita ninyo mga kababayan, yung OBP ngayon, malapit na daw na mag 1 million ang natanim nilang puno. Kita nyo? Kung tutuusin, si Ruth Castillo dapat ang Vice President ngayon. Di ba? Attorney Di Pasupil. Sino ba to si Attorney Di Pasupil? Hindi, si Ruth Castillo. Kung tutuusin ninyo mga kababayan si Secretary ba yan ang tawag dyan? Secretary Ruth Castillo? Kung tutusin siya ang Vice President ngayon. Oo. Kita ninyo, ito hindi ba kayo nahihiya dito? Ako, sa totoo lang, nahihiya ako kay Secretary Ruth Castillo. Bakit? Kita ninyo, ito Pakita ko sa inyo mga kababayan. Nasaan ba yun? Ito Ito, wait lang. Mga kababayan, meron tayong i-research dito. OBP, tree planting. Kita ninyo mga kababayan, si Ruth Castillo nagtatanim ng puno. Si Sara Duterte, kita nyo, si Ruth Castillo. Kita ninyo, si Sara patur-tur-tur lang. Kung tutusin nga, ito na yung Vice President natin Alam niyo, sa totoo lang, nahihiya ako dito. Di ba? Buti pa to, kita nyo, tagapagsalita, siya yung nanguna sa Vice President Office. Nagtanim ng puno, umakyat sa bundok, namigay ng relief goods. Samantalang si Sara, nasaan? Di ba? Kita ninyo? Kita ninyo yan, mga kababayan, nagtatanim ng puno. Kita ninyo? Buti pa si Ruth Castillo, nagtatanim ng puno. Yung totoong Vice President, nagagala. Parang may yung, yung kwento na si Langgam at si Tipaklong. Si Langgam, tanim, hakot ng makakain, nag-iimbak ng panggatong kasi pag dumating ang taglagas at tag-ulan, wala siyang maaani, walang makakain. Si Tipaklong talon lang ng talon, lipad lang ng lipad. Kita ninyo? Kung tutuusin, ito na yung Vice President Simula ngayon, natatawagin kong Vice President si Ruth Castillo na, hindi na si Sara. Kasi tignan nyo, siya na yung gumagalaw Siya na yung kumikilos. Instead na trabaho ni Sara ito. Mga kababayan, tanong ko lang, ilang taon ba dapat ang leave ng Vice President para malaman natin? Kasi parang kakaiba Yung Vice President natin, Diyos ko, sa isang buwan, 2 beses lang yata present sa opisina niya yan. Di ba? Bakit pag tayong ordinaryong Pilipino magtrabaho, pag hindi ka pumasok, mga kababayan, awol ka agad. Akala mo si Sara Duterte, artista na may concert world tour.
So ito, mga kababayan, sunod. Ano ba tong sunod, mga kababayan? Naku, pag nalaman ninyo ito, mas lalo kayo manggagalaiti. Sara Duterte at Princess Abante. Ito na. Sabi ni Princess Abante, mga kababayan, anak ni Congressman Bini Abante, si Princess Abante. Ang sabi niya, sabi daw ni Sara, pinaghati-hatian daw ng Kamara or ng Kongreso itong mga pera sa flood control. Kaya sabi ni Princess Abante, wag nyo pong lahatin. Kung meron man siyang alam na kongresista na nagnakaw sa pundo, pangalanan niya at magbitbit siya ng ebidensya, ipasa niya sa Kongres. Wag niyang lahatin. Ito, mga kababayan, pakinggan nyo Reaksyon ni Princess Abante laban sa patutsada ni Sara at mga aligasyon ni Sara. Wait lang, may ads lang mga kababayan. I think I'm gonna need one more bag. Pumalag ang Kamara sa panibagong mga banat ni VP Sara. Ayon kasi sa bise, hindi lang ang flood control projects ang kinukurakot, partikular sa Kamara. Yan ang agenda report ni Joan Manalo. Patunayan ang mga alegasyon laban sa mga kongresista. Ma'am Gracie, hello po. Ito ang hamon ni House Spokesperson Attorney Princess Abante sa mga nagsasabing sangkot ang ilang miyembro ng Kamara sa mga anomalya sa likod ng flood control projects. Paliwanag ni Abante, tinatanggap naman daw ng Kamara ang mga kritisismo, pero sana raw ay hindi ito blanket accusations. If merong may sala, pangalanan at magbigay ng preba. Diba? Kung meron mang nagnakaw, Sara, sa sinabi mo, pangalanan. Magbigay ng pruweba. Mega love shoutout, kabayan ko, kapatid ko at sa Sirisa Force. Hello po, Ma'am Lily Tunini, hello po. May ano dyan may irumbuang dyan May asong baliw dyan sa comment section. Na nagkalat yung pangalan niya, Prede. Namatay, yung kilala kong Prede, namatay na. Ano ang sabi ni Princess Abante kay Sara? Kung meron ka mang alam na nagnakaw, pinaghati-hatian yung pera, pangalanan with proof or with ebidensya. Kasi mahirap yung puro tayo daldal Tapos, maniniwala naman sa atin yung mga bubong DDS. Kita ninyo, katulad yan, pupunta siya ngayon ng Japan. Sa tingin nyo ba si Sara pumunta doon, gastos niya? Yung venue kung saan gaganapin yung rally-rally nila, yung venue kung saan gaganapin yung pagpupulong nila, gastos po ng mga OFW ng Japan yan. Kita ninyo? Mga kababayan? Kita ninyo? Imbis na puntahan kayo, para tulungan, kayo pa yung tumulong sa kanya. Kita nyo yan? Napatunayan na din yan, mga kababayan, kasi yung mga Pilipino sa Kuwait na nag-ambag ng 6 kiddy per head, nagrireklamo sila. 6 kiddy per head, tapos umuwing walang kain. Diba? Sir Ken, 66 daw na congressman ang sangkot sa flood control, sabi ni Ma'am Sweetheart Chang. Kita nyo? Tapos yun, pupunta na naman siya ng Japan. Sino magbabayad ng hotel na istihan niya doon? Sino magbayad ng hotel na gaganapan ng forum? Siya? Nakita ninyo? Pero wag buong institusyon kasi hindi buong institusyon dapat ang madadamay sa pagkakamali ng isang tao. Diba? Ganito rin ang naging sagot niya kay Vice President Sara Duterte na nagsabing pinaghati-hatian daw ng Kamara ang bahagi ng pondo ng Department of Education. Kita nyo? Pangalanan. Hindi naman pwedeng mag-akusa lang. Especially she was former DepEd Secretary. Maybe she has records of that. Then present it before the Congress. Binatikos din ni Abante ang pahayag ng bise na sarswela lang daw ang kinakasang investigasyon ng Marcos administration patungkol sa flood control projects. Hindi naman ginagawang biro ng House of Representatives ang kanilang tungkulin.
Wag Ang sabi kasi ni Sara, circus lang daw, sarswela lang daw, yung walang mapatutunguhan at walang makukulong dyan. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, hindi kasi agad-agaran yung pag sinabi mong ipakulong mo si ganito kasi sangkot sa flood control, si PBBM kasi mga kababayan, kahit sabihin nating hindi abogado yan, dinadaan niya sa due process. Magkaiba ang ugali ni Digong, magkaiba ang ugali ni BBM. Kung si BBM pareho lang sa ugali ni Digong, pag sinabing, oh ito, Diskaya, bilyon ang bahay, kulong na yan. Kulong na yan. Dinadaan sa due process kasi mahirap yung akusahan mo porket bilyones ang halaga ng kaniyang mga ari-arian, ay ipapakulong mo na. Paano kung nagtrabaho talaga siya, ginampanan niyo yung rule niya? Ang may problema lang pala dyan, si engineer, di ba? Si district engineer, si congressman. Ano lang naman sila, contractor lang naman sila. Kung ano yung ipasa sa kanila, yun lang ang gagawin nila. Di ba? Magkaiba kasi si BBM at si Digong. Si Digong kasi noon, pag sinabi niya, bukas may papatayin ako, mayor, patay agad. Hindi niya inalam kung bakit niya patayin. Diretso, basta pag sinabi niya patay, patay agad. Pag sinabi niya kulong-kulong agad. Ayan ang gusto ng mga DDS. Tapos pag na-shoot sa kanilang pamilya yung ginaganyan, tsaka sila magreklamo. Tsaka sila gigising na ayaw ko na kay Duterte. Diba? Ganyan ang mga DDS. Kapag ang presidente kamay na bakal ang gagawin na walang due process, tuwang-tuwa sila. Yeah? Pero pag sa pamilya nila nangyari yung ginawang kamay na bakal, tsaka sila magsabi, kay Lenin na lang ako, kay Marcos na lang ako, pangit pala si Digong. Maraming DDS naka-experience ng ganyan. Una, sigaw ng sigaw, maka-Duterte ako, pero yung anak ko pinatay. Walang kalaban-laban, pinatay nila. Ayaw ko na kay Digong ngayon. Sinong nagsabi niyan? Merong isang nanay niyan at tatay, maka-Duterte daw talaga siya. Pero nung nalaman yung anak niyang tomboy binaril sa iskinita kay adik daw, nawala ang pagiging DDS. Kita niyo? Ganyan mga DDS. Sabi ni Digong, yung Katoliko, yung mga kaparian sa Katolik, you are full of shit. Palakpak sila! Yay! Galing ni Pangulong Duterte! Galing! Tapos pag sinabi ni Digong, itong relihiyon ni Aglipay, gaganon yan, galit na yan sila. Itong relihiyon ni Abante, galit na yan sila. Bakit? Kasi dinamay na sila eh. Tuwang-tuwa sila mga kababayan kapag siniraan, lumabas sa bunganga ni Digong yung mga kabastusan. Pero pag sila na ang natamaan, tsaka sila sasabihin, grabe si Digong, no? Grabe si ganyan, no? Ganyan sila. Mga kababayan. Kita ninyo? Sabi ni Princess Abante, kung may ebidensya, ilabas. Kung may nagnakaw, pangalanan. Hindi yung puro kwento. Mahirap kasi yung puro kwento eh. Katulad niyan, imbes na mapapanalo ka dyan sa impeachment mo, talagang ang tao lalong nang gagaiti sa'yo. Bakit? Paano hindi magagalaiti? Kung wala kang kasalanan, humarap ka. Huwag ka magtago. Kung wala kang tinatago, ipatrial mo. Yan ang mahirap sa inyo eh. Sabi nga ni Ted Filon, kung wala kang kasalanan, mas marami pang tao ang susuporta sa iyo pag nalaman nilang wala kang kasalanan. Pero kung matatakot ka na i-trial yan, ibig sabihin may tinatago ka. Sabi nga ni Luke Espiritu, hindi acquittal ang habol ng mga Duterte dyan. Ang habol nila dyan, hindi mabulatlat yung koneksyon nila sa sindikato, sa droga, at iba pa. Iyan ang totoo, mga kababayan. Kita ninyo? Kaya pala yung mga senador, pirma, dismiss. Kasi ang laki pala ng mga aligasyon, tumatanggap ng 20 million, 2 beses 10 million, yung isa 20 million, yung isa 2 million, yung isa 5 million. Kita nyo yan? Yan ang mahirap. Kaya Sara, wag puro ngalngal.
Maglabas ka ng ebidensya, ipakita mo. Tapos, iba, ito katulad kay Sarah, ngalngal sila ng ngalngal. Si Basti, si Pulong, si Sarah, ngalngal na ngalngal. Tapos pag binalikan sila, sila na yung biktima. Napansin nyo yan? Napansin nyo? Si Basti, tudo sausaw sa flood control. Tudo ngalngal sa flood control. Nung binalikan ni Abante, ba't hindi mo tanungin yung kapatid mo kung magkano ang nakuha niyang pondo, saan napunta ang pondo, ilang bilyon yung pondo? Sila na ngayon yung biktima. Sila na yung nilalait, sila na yung pinag-initan, sila na daw yung siniraan. Kita ninyo, mga kababayan? Kapag sila magkukuda, magkakapatid, tuwang-tuwa sila. Pero pag binalikan sila sa mga banat nila, biktima na sila. Kita mo yan? Ikaw yung unang namalo ng tingting, tapos sinuntok ka bigla, ikaw na yung biktima. Ganyan ang mga Duterte. Puro ngalngal. Ganyan ang mga DDS. Puro ngalngal. Pag hinanapan mong pruweba, walang may pakita, sila na biktima. Katulad ni Langga. Putak ng putak dyan. Tapos pag minura mo, galit. Tapos sabihin, binasto siya sa live. Kita ninyo, ganyan mga DDS. Pansin ninyo? Hindi pa nila tanggap yan na tawagin silang DDS. Kasi ang ibig sabihin ng DDS, bubo, tanga, inutil, uto-uto, hampas lupa, pangit, at mahihirap na lahi. Di ba? Kita ninyo? Sabi ni Langga, ito ba yung vlogger na sinabi ni Paulo Marcoleta na bayaran? Maglabas si Paulo Marcoleta ng resibo na bayad ako. Yun ba yung Langga? Hinahamon ko si Paulo Marcoleta. Kung ako man yung vlogger na sabi mo ngayon, maglabas siya resibo. Totoo yan. Sa mga nagsabi dyan ng mga kongresista na ako isa sa vlogger na bayaran, maglabas ng resibo na sa akin napunta. Hinahamon ko sila. Wala ko inaatrasan. Magigilit nga ako ng leeg kung umabot kay 16 million dyan sa dahig Di ba? Kung meron mang makapagpatunay na ako'y binayaran, maglabas kay resibo na ako'y tumanggap. Kung wala kayong mapakita sa akin, mga putang ina ninyo. Ganun ako katapang. Sino man yung mga kongresistang nagsabi dyan na ako'y bayaran? Party ako sa PCO ni James Gomez, ni Dave Gomez. Maglabas kay pruweba. Haharapin ko kayo. Magpapakulong ako kung meron man. Kung wala, ang ina nyo. Ganun ako. Hinahamon ko kayo. Sino yung may mga intelligence dyan? Yung mga malakas na radar. Yung may mga koneksyones. Yung may mga makinarya. Investigate me. And I will face you anywhere.